Habang papalapit tayo sa pagsisimula ng bagong taon, mahalagang maghanda hindi labang para sa mga kasiyahan, kundi pati na rin sa lakas at pagkakataong dulot ng bagong taon. Sa Pebrero 10, 2024, sasalubungin natin ang Year of the Dragon. Ang zodiac sign na ito ay kilala sa kagandahan at diplomasya, na ginagawa itong isang perpektong oras upang tumuon sa paglikha ng isang maayos at balansing kapaligiran sa ating mga tahanan at lugar ng trabaho. Sa pamamagitan ng pagsunod sa ilang simpleng pamamaraan, mapapahusay natin ng daloy ng enerhiya sa ating mga espasyo at maakit ang kasaganaan, swerte at kaligayahan. Ano-ano mga simpleng pamamaraan na ito? Bago ko mag-umpisa ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like kung nagustuhan ang topic na ito, at mag-comment para sa mga katanungan at suggestion. Ang bagong taon ay isang panahon ng mga bagong simula at isang bagong simula ng buhay para sa susunod na taon. Ang bagong taon ay isang oras ng pagdiriwang ng pamilya at ang karamihan sa kaganapan ay isang oras para sa pamilya upang muling magsama-sama upang makita ang bagong taon. Kaya upang matiyak na ang pagsisimula ng bagong taon ay organisado at mapalad kasama ng iyong pamilya, narito ang ilang mga paraan na maaaring isaalang-alang sa pagsulubong ng bagong taon upang makaakit ng swerte at magdala ng pagkakaisa at balanse sa iyong buhay at sa iyong pamilya. Magdikit ng siyam na ampaw sa likod ng pinto. Magdikit ng siyam na ampaw sa likod ng iyong main door na naka-diamond na pattern. Ang pattern na ito ay pang-akit ng swerte. Maglagay sa bawat ampaw ng iyong wish. Isang ampaw, isang wish. Kaya maghanda ng 9 wishes para sa taong darating. Maglagay ng wealth bowl sa tabi ng pintuan. Ang wealth bowl ay isang koleksyon ng item na pinagsama-sama upang matulungan kang makaakit ng mas maraming pera sa iyong buhay. Maglagay ng baso o ceramic bowl na may mga barya sa tabi ng pinto na iyong bahay. Sa tuwing mayroon kang sobrang sukli, ilagay ang mga ito sa wealth bowl upang simbolikong makaipon ng yaman. Dapat ito ay nakalagay sa isang lugar na madalas mong makita na nagpapaalala sa iyo ng pera na gusto mong dalhin sa iyong tahanan at buhay. Maglagay din sa mangkok ng mga crystals at gemstones na pang-akit ng pera, mga batong pininturahan ng ginto o mga gintong ingot o kahit alahas. At syempre, ang pera. Ang prosperity bowl ay kumakatawan sa lumalaking kayamanan. Sa ganitong paraan, makakaakit ka ng pera at tagumpay sa iyong panig sa 2024. Maglagay ng money tree sa pintuan. Ang iba ay naglalagay ng money tree sa may pintuan bago salubungin ang bagong taon. Ito raw ay magdadala ng swerte. Ito ang pinaka-the best na araw at magandang pagkakataon na maglagay ng money tree sa pintuan ng iyong bahay para sa pagsulubong sa bagong taon ay agad-agad na magdadala ito ng magandang kapalaran sa pamilya. Magsabit ng pulang laso sa iyong pintuan. Magtali ng pulang laso o ribbon sa hawakan ng iyong pintuan sa harap bilang proteksyon laban sa kasamaan at ilayo ang negatibo at masamang enerhiya at upang maakit ang swerte. Maglagay ng salamin sa sala o silid kainan. Sinasabing ang mga salamin sa sala ay pinaniniwala ang nagdadala ng positibong enerhiya, nagpapalaki ng natural na liwanag, nakakaakit ng kasaganaan at lumilikha ng pakiramdam ng kaluwang. Ang tungkulin naman ng salamin sa silid kainan o dining room ay upang lumikha ng isang ilusyon ng espasyo, lumikha ng isang mas maliwanag na kapaligiran at paramihin ang lahat ng bagay na makikita sa ibabaw ng iyong dining table. Kaya bago sumalubong sa bagong taon ay maglagay ng salamin sa kapaki-pakinabang na lokasyon upang kasabay nito ang pagpapakita ng swerte
at kasaganaan sa iyong tahanan sa darating na taon. Magpakita ng mga simbolo ng swerte at kasaganaan. Maglagay ng mga gamit o kahit anuman na nagpapakita ng simbolo ng swerte at kasaganaan gaya ng imahe ng dragon o leon. Ito ay maaaring bansabit sa may pintuan, figurine o stuffed toy. Magpakita rin ng isang pares ng mandarin duck. Sinasagisag ng mga ito ang pag-ibig, katapatan at masayang pagsasama. May mga prutas na hindi dapat ihanda at gawain na dapat iwasan. Tama ang nakaugalian na maghanda ng 12 klase ng prutas sa bagong taon. Kumakatawan ito sa 12 buwan sa isang taon at ang bilog na prutas ay sumisimbolo sa gulong ng palad na paikot-ikot lang. Iwasan ang paghahanda ng mga prutas tulad ng rambutan na tila may tinik. Iwasan din ang saging. Ang piling daw kasi ng saging kapag binaliktad ay parang palad na humihingi o namamalimos. Ayos na nga maghanda ng pinya dahil bukod sa may korona ito, ang salitang pinya ay kasing tunog ng swerte. Ang ibang tao na imbes na 12 klase ng prutas ang inihahanda ay ginagawa pa itong 13 para raw sa 13-month pay. Batay sa numerology, ang numerong 13 ay binubuo ng 1 at 3 na kapag pinagsama mo ay 4 na kasintunog ng salitang patay. Ang numerong 13 at 4 ay pinaniniwalaang malas. Maghanda ng mga maswerteng prutas. Dapat mayroon ka mga maswerteng prutas sa mesa sa bisperas ng bagong taon. Mga pinya, mga bilog na prutas para sa walang katapusang kasaganaan, mga dalandan para sa ginto, mga ubas na nakasabit sa mga bintana at mga hamba ng pinto, mangga para sa matatag na ugnayan ng pamilya at lemon upang alisin ang negatibong vibes. Maglagay ng ampaw na may 8 coins sa tabi ng maswerteng prutas. Pang-akit din sa swerte ang paglalagay ng pulang envelope o ampaw na may lamang 8 coins ng lumang 5 piso na kulay ginto. Ang ginto ay kumakatawan sa pag-unlad, habang ang numero 8 ay simbolo ng infinity o walang katapusan. Ang ibig sabihin nito ay walang katapusang pag-unlad. Kung wala namang 8 pirasong 8 peso coins, pwede rin ang lumang 25 centavo coins dahil kulay ginto rin ito. Pero mas mainam na gawing 18 pieces ng 25 ng 25 cents ang ilagay sa envelope. Ilagay din ang envelope katabi ng tray na may lamang prutas. Ihalo ang mga prutas sa malalagkit na kakanin. Pagkatapos salubungin ng bagong taon, mainam din na ihalo ang mga prutas sa malalagkit na panghimagas tulad ng tikoy at kalamay. Ang tikoy ay sumisimbolo ng swerte, kaligayahan at pagkakaisa. Magbilang ng perang papel sa harap ng pinto. Ang pagbibilang ay magpapasok daw ng maraming pera sa inyong tahanan. Gawin ito pagtunog ng alas 12 ng hating gabi. Magbigay ng mga ampaw na may pera. Ang pagbibigay ng mga pulang sobre na puno ng pera bilang mga regalo sa mga bata at walang asawa na matatanda ay pinaniniwala ang nagdadala ng swerte at kayamanan sa taong nagbibigay. Maglipat o mag-iba ng pwesto ng 22 bagay sa paligid ng bahay. Ang paglipat ng 22 na bagay sa paligid ng bahay ay para makaakit ng kapalaran. Hindi kailangang malaki ang mga ito. Ilang bagay lang na madali mong mapapalitan ang kanilang lugar. Mag-donate o magbenta ng 22 bagay sa bahay para makakuha ng increase sa trabaho. Upang maging mapalad at makakuha ng increase sa sweldo sa iyong trabaho, kailangan mong kumuha ng 22 bagay mula sa bahay at i-donate o ibenta ang mga ito. Kaya magpapalaya ka ng ilang espasyo at makaakit ng mga bagong bagay sa iyong buhay.
Buksan lahat ng pinto at bintana ng bahay. Ang lahat ng mga pinto at bintana ng bahay, pati ang pinto ng iyong mga aparador ay dapat na bukas sa hating gabi sa loob ng 10 minuto upang ilabas ang lumang taon na nag-aalis ng daan para sa isang nangangako na bagong taon na pumasok ng may bago at walang bahid na simula. Ito ay isang karaniwang pamahiin na ang pagbubukas ng mga pinto at bintana ay hahayaan na ang lumang taon na lumabas at ang bagong taon na walang harang ay pumasok sa iyong bahay. Inaasahan natin na ang lumang taon na ito ay matapos sa lalong madaling panahon. Buksan ang lahat ng ilaw. Dapat maliwanag ang bagong taon sa iyo at hindi madilim. Ito ay para makaakit ng positibong enerhiya sa taong darating sa iyong bahay. Iwasan na magbanggit ng mga negatibong salita. Hanggat maaari ay iwasan ng paggamit ng mga negatibong salita at parirala dahil pinaniniwalaan ang mga ito ay nagdadala ng malas. Huwag bisitahin ang pamilya ng asawa. Ayon sa kaugalian, maraming henerasyon ang nabubuhay ng magkasama. Ang nobya ay lumipat sa bahay ng nobyo pagkatapos ng kasal. At syempre, ipagdiriwang niya ang bagong taon kasama ang kanyang mga in-laws. Ang pagbabalik sa kanyang mga magulang sa araw ng bagong taon ay nangangahulugan na may mga problema sa pag-aasawa at maaari ring magdala ng malas sa buong pamilya. Dapat bisitahin ng mag-asawa ang pamilya ng asawa sa ika-2 araw. Dadalhin nila ang kanilang mga anak, pati na rin ang isang maliit na regalo. Magsaya at kalimutan ang problema. Ito ang pinakamahalagang gawain sa pagsalubong sa bagong taon. Kahit sandali lang ay magsaya ka at huwag mong isipin ang problema para good vibes ang dating ng bagong taon sa iyo. Batiin ang mahal sa buhay upang manatiling masagana ang pagsasama. Ang mga nabanggit ay pawang mga payo lamang na kung paano salubungin ang taong darating ng masaya. Laging tandaan na nasa ating mga kamay pa rin ang magiging takbo ng ating buhay para sa isang taon. Napakahalagang gawin natin ang ilang mga bagay para sa bagong taon upang makamit ang kaunlaran sa bawat yugto ng ating buhay. May problema man tayong kinakaharap ngayon, ipakita pa rin natin sa mundo na handa nating harapin ang taong 2024 ng buong sigla at magsimula ng bagong buhay. At ang mahalaga sa lahat ay tiwala sa ating Panginoong may kapal, magpasalamat sa Kanya na nalagpasan natin ang pagsubok na ating naranasan sa taong 2023 at hingin muli ang Kanyang gabay sa atin para sa taong 2024.